my beloved Boss Mike Cervera. Ay sa mga balita, ibinunyag ng Kamara na kontrolado ng China ang supply ng kuryente sa bansa dahil Chinese national ang chairman ng National Grid Corporation of the Philippines. May nauna na tayong nagbalita niyan kung inyong matatandaan, di ba? Yung NGCP ba? Ano nangyari mga kababayan? Inanya na ng China. Pero inyo yan, pinamigay ni Digong ang kuryente ng sambayanan. Tapos sasabihin nyo, Duterte lang. Anak ng pating naman, untog nyo na yung ulo nyo para matauhan kayo. Di ba mga kababayan? Ito na topic na natin. Yung NGCP, yung kuryente natin. Supply ng kuryente natin, mga kababayan. Kontrolado ng China. Kailan nangyari yan? Nung panahon ni Digong yan. Pakinggan nyo. So NGCP at Chinese nationals din ang tatlong member nito. At dahil po dito, plano ng ilang kongresista na isulong ang pag-amyenda sa prangkisa ng NGCP. Di ba? Natalakay ko to mga kababayan eh. Oo, sinabi ko sa inyo to nung mga unang panahon ko pa tinatalakay to. Ewan ko bakit hindi nyo natatandaan, ano? Natalakay ko to. Ito. Ang grid operation at management Pakinggan nyo to para mas maliwanag, ng NGCP. Bakit China may hawak ng kuryente natin? Ito. Okay. Dapat ibalik sa government ang grid operation at management ng NGCP. Bakit China may hawak ng kuryente natin? 100% Chinese-owned ang NGCP kasi Chinese government ay 40%, ang mga C ay 30% at ang mga Ang ay 30%. C at ang inchik din ng mga yan? Niloloko tayo nitong mga ito. Under Duterte administrasyon ito nangyari, kaya pala love na love mo ang China. Duterte, allowed it na kunin ng China ang kuryente natin. Dahil sa mga Duterte, naging Chinese-owned na ang NGCP. At dahil sa kanila mga in-check na ang nagmamanipola sa presyo ng kuryente sa bansa, tama lang ang ginagawa ng House of Representatives na imbestigahan ng NGCP dahil sa mga anomalya na nangyayari at sa biglaang pagtaas ng kuryente sa bansa. Kita nyo, tapos sinisisi nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Taas ng kuryente namin. Kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Diba? Ganyan ang mga naratibo ng mga DDS. Lahat ng kasalanan ni Digong, sisi kay Pangulong Bongbong. Pero ninyo panahon ni Digong na naging halos pag-aari na ng China yung ating kuryente. Tapos mga kababayan, nakagalit sila rito. Dito. Sino? Boss Mike. Iyan! Kay speaker kayo nagagalit. Samantalang si speaker nga, ang alin, nangunguna na nag-iimbestiga dyan. Putik na yun, dapat nga magpasalamat kayo dyan. Kung hindi dahil dyan, kay speaker, mga kababayan, naku, hindi mabubunyag yan. Diba? Tapos sasabihin ng mga inayupak na mga, DDS camp. Kay Duterte tayo. Kay Duterte pa rin. Putik na Duterte pa rin kahit binibenta na tayo. Kulang na lang buong Pilipinas. Ibenta ni Digunyo. Diba? Kulang na lang mga kababayan, alam nyo? Nung ilagyan ng yung welcome, yung province of China, welcome Philippines province of China, kineme. Nagkalat yan sa Metro Manila. Pinaglalagay yan ng alin? Ni Digong. Si Digong may utak niyan. Siya lang naman ang laging may bukang bibig gawin ng probinsya ang Pilipinas. Bakit kailangan niyang gawin yun? Noong panahon na yon, si Digong sumisip-sip sa puwet ni Xi Jinping. Ano yung sip-sip sa puwet ni Xi Jinping nun? Kaya ganon. Kaya ultimo, buong bansa tayong mga Pilipino, benta nun. Di ba? Gusto nyo yon? Kaya wag na kayong magtaka kung bakit ang mga DDS galit na galit dito kay Speaker. Bakit? Si Speaker ang malaking sagabal na isa
sa mga plano ng mga yan. Kaya yung mga bintang, dalhin nyo na sa Korte Suprema yan kung totoo yan. Diba? Bakit kayo nangingimi na dalhin sa Korte Suprema lahat ng bintang nyo dyan? Lahat naman ng mga nando sa Korte Suprema, appointee ni Digong yan. Diba? Dapat doon kayo pumupunta ng magkaalaman. Hindi yung tira lang kayo ng tira. Tira bahala. Ayan, puro sampanan ng kaso ang inyong mga aso. Nasa na si Dado? Nandun sa kubo na lang. Hindi mo alam kung nasaan. Tulad ni Roque, si Roque, dahil matabayan, hindi pwede sa kubo yan. Kailangan, syempre, maraming pera yan. Doon sa ibang bansa yan. Si Dado, dahil nagpapakitang gilas pa lang, baka sakali, pagka naagaw nilang pwesto, magkaroon ng pwesto sa gobyerno, doon pa lang yan magkakaroon ng ganyan. Sinasabi ko, balikan natin yung isa. Nasaan na yung isa? Ito. Ito. Diyan ka lang Okay, pasok. Dali, usod ko muna to. Usod ko. Tayo sa mga balita. Ito pa lang. Ngayon pa lang to binabalita. Samantalang tapos na natin tong malaman. Tapos na natin tong malaman. Pero ngayon pa lang nila binabalita. Ibinunyag ng Kamara na kontrolado ng China ang supply ng kuryente sa bansa dahil Chinese national ang chairman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at Chinese nationals din ang 3 membro nito. At dahil po dito, plano ng ilang kongresista na isulong ang pag-amyenda sa prangkisa ng NGCP. Si Vic Sumintak sa balitang yan. Ay dapat lang imbestigahan nyo at bawiin nyo na yan. Dahil kapag sinabi ng China na patay lahat ang kuryente, wala tayong kuryente sa lahat. Ang NGCP, supplier yan ng Meralco, supplier ng Sempelco, at kung saan pang telco. Yan po yun. Yan yung nagsusupply ng lahat ng power ng kuryente. Diba? Ang Meralco subscription lang yan doon. Ngayon, yung mga telco, Panelo. Ba't nasama si Panelo? Kasi basta Milo. Diba? Sa amin sa Pangasinan, Sempelco. Alam niyo yan. Sa inyo, ano tawag sa inyo? Iba-iba yan, Meralco. Dito, saan? Sa Kamaynilaan at Karatig na probinsya, Meralco. Pero sa Subic, iba rin. Iba rin ang pangalan doon. Hindi Meralco nagpapandar ng kuryente doon. Diba? Yan yun. Beneco sa Baguio. Kita nyo? Yan yun mga kababayan Kicks TV. Late ka na. Eto na. Tuloy. Ibinuko ng Kamara na ang daloy ng supply ng kuryente sa bansa ay kontrolado ng China. Itong ibinunyag ni Albay Congressman Joey Salceda, ang chairman ng House Committee on Ways and Means, sa ginagawang pagdinig para ripasuhin ang prangkisa na ipinagkaloob ng Kongreso sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sinabi ni Salceda, batay sa record, ang mismong chairman ng NGCP ay si Zhu Guangchao. Zhu Guangchao! Ngayon mga kababayan, tanong nyo, bakit ayaw ko kay Duterte? Yan, yung mga ganyang kadahilanan. Pinamigay ni Digong ang ating kuryente sa ibang lahi. Tapos sabihin nyo, maging solid DDS ako? Anak ng inang-inang yan, nasa katinuan pa iring inyong vlogger na to. Kung kayo'y wala na sa katinuan, suportahan nyo si Digunyo. Kaya mga kababayan, yung mga sumusuporta dyan, naku, kailangan nyo na magpatingin doon sa mental. Diba mga kababayan? Kitaan nyo ka na lang. Naapaw. Tuloy. Na isang Chinese nationals kasama ang 3 pang Chinese na miyembro ng Board of Directors. Lahat. Amin da. Inchik da amin. Inchik lahat.
Oh, pasok. Natahasang paglabag sa batas. I come from the stock market, so I smell one when I see you. I can smell one. There is that belated. Baka nakakalimutan nyo si Salceda. Oh, dating digong yan. Ngayon siya mismo nagsisiwalat niyan. Oh, di ba? Oh, tuloy. Attempt to regularize because dati na yung SGCC owns 40%. Oh. Since under the PSA, anything above 40 should be owned by a Filipino. Since SGP is listed, there should be no foreign ownership of SGP. Inihayag ni Salceda dahil sa mga natuklasan na paglabag sa management structure ng NGCP, maaaring amyendahan ng Kongreso ang prangkisa ng NGCP. In this Ito yan mga kababayan lahat na lang sinisisi kay Pangulo. Brownout, kasalanan ni Pangulong Bongbong. Mga taas na singil ng kuryente, kasalanan ni Pangulong Bongbong. Putik na yan, bakit hindi nyo ungkatin? Kung bakit tumaas ng tumaas yan. Oh, eto, para mas malinaw, babalik ko lang. Ang grid operation at management ng NGCP. Bakit China may hawak ng kuryente natin? 100% Chinese-owned ang NGCP kasi Chinese government ay 40%, ang mga C ay 30% at ang mga Ang ay 30%. C at ang inchik din ng mga yan. Niloloko tayo nitong mga ito. Under Duterte administrasyon ito nangyari. Ayan, oh. Tapos pagsisigawan nyo, Duterte pa rin. Putik na yan, saan bang katinuan? Diba? Saan ang katinuan? Isa lang yan sa dahilan kung bakit ayaw ko dyan. Ayun, kung uungkatin nyo pa ang karamihan, naku, masuso ka na kayo. Magsarwa-sarwa ako. Kita nyo? Oh, ano pang gusto nyo? Ha? Ibalik tong gonggong na to. Oh, tinakaw na amin, tikor-kwarta tayo. Apo, Diyos ko. Mangiruruman, apo. Mangiruruman! Oh. Kaya pala love na love mo ang China. Duterte, allowed it na kunin ng China ang kuryente natin. Inallowed niya talaga. Kung hindi siya pumayag ng panahon niya, mga kababayan, hindi mangyayari yan. Eh kaso, oh, patos-tos pa. Sabing ganyan, no? Cheers tayo, ha? Tagumpay! Ang daming kwarta nito. Ha? O, kapanyero, pwede ba yung mga kulimbat ko, daling ko sa inyo? Pwede bang itago ko sa mga bangko nyo para hindi matunton ng susunod na presidente dito? Oh, diba? Yan yung mga kababayan eh. Nag-cheers-cheers sila. Oh. Tagumpay tayo. Oh, kininayaw. Oh. Dahil sa mga Duterte, naging Chinese-owned na ang NGCP at dahil sa kanila mga in-check na ang nagmamanipola sa presyo ng kuryente sa bansa, tama lang ang ginagawa ng House of Representatives na imbestigahan. Oh, tama lang. Oh, salute sa'yo. Speaker, birahin mo ng birahin. Oh, kung meron kayong hangaan bukod kay Pangulo ngayon, sama nyo yan. Oo, mga kababayan. Noon ayokong hangaan kasi wala talagang apil yan. Pero ngayon mga kababayan, huwag pala nating huhusgahan sa panlabas kaanyuan. Ngayon ko lang nalaman, malupit pala yan. Kung hindi dahil dyan mga kababayan, hindi natin malalaman ang kawalangyaan ng mga Duterte na yan. Ha? Diba? Oh, kaya yung brownout, wag nyo nang isisi ha. Kanino? Kay Pangulong Bongbong ha. Ito na. Ito na. Oh. Ng NGCP dahil sa mga anomalya na nangyayari at sa biglaang pagtaas ng kuryente sa bansa. Ayan. So maliwanag na tayo dyan. So wala na kayong dapat na itanong dyan mga kababayan dahil
Alam nyo na. Oo. Our beloved Boss Mike.